Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7 letter T sa yung thanks donation, sir. Marami pong salamat. Ronald Balbuena, WZ 7 letter T sa iyong thanks donation. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee, second half ng November. Nangyari or mangyayari pa lang. Siyempre, general reading to ha. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo energy. Sa mga nagpa-personal reading, siyempre marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo mako natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, lagi mo tatandaan na wala sa baraha ang iyong kapalaran. Ikaw pa rin ang gagawa ng kapalaran mo, ha? Kayo pa rin makapagpapabago niyan. Huwag niyo iasa kung kanino man. It's your choice. Ibig sabihin. Magkakaroon ng mga things will not always be this way. Change is coming. Kumbaga, magkakaroon mga transformation. Ganyan. Iba sa'yo, maaari makakita kayo ng paro-paro? Or hindi yung bubod, ubod, yung hindi yung ng paro-paro, yung nasa loob pa siya. Baka makakita kayo ng gano'n. And syempre, sinasabi na, increase your effort if you want to achieve your goal. Ano ba yung goal mo sa buhay mo? Diba? I-increase mo pa yon. Well, nagbibigay ka naman ng effort and hard work, pero mas more ka pang mag-increase or nahandle ka sa sitwasyon na mas more ka magbibigay ng effort sa mga bagay na gusto mong gawin by the second half. Haring ganon. Someone's working against you behind your back. Ingat ka kasi may sneaky person. Maaaring makakita kayo ng, may hamster ka ba or may mga daga sa inyong paligid? May tao na maaaring ikaw ito or someone ha. Ingat ka pa rin. May mga tao na behind your back, may mga gusto silang gawin sa'yo or someone is minamatyagan ka or minamatyagan mo siya. No? Nagiging sneaky ganyan. Deep personal strength and peace that assure success. Kung sa bali kasi, this a blockage, no? Andun yung sitwasyon by the second half na may mga iisipin ka and your hope, no, na magkaroon doon ng development. Ito rin sabi ko dito. Sa iba niya is mga personal strengths and peace. Siguro mas you thinking about something, i-assure mo kasi na magiging okay ang lahat ng mga bagay. May mga ganun kasi sitwasyon. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa any goal in your life. Nandun ka sa point na yun. Nagkakaroon man ng blockage, struggle, pero handun ka pa rin sa hope situation na magkakaroon pa rin ng magandang resulta. Yan na nakita ko. May mga want to ensure to success ka, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan. Peace and harmony. Andito ka talaga, yan. Strength and peace and also harmony. Maraming magkakaroon ng kung nagkaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaintindihan, or hindi pagkakasundo from the past, maraming ba the second half is you feel peace and harmony, pwede gano'n. Kung saan aspeto ng buhay mo, basta makakarating ka ng peaceful of mind, yan, harmony, magkakaroon ng pagkakaisa yung mga bawat isa, or makakaramdam ka ng peace sa puso mo, no, sa iba sa inyo. O baka magre-relax ka. Spiritual love. Ay, ayun na nga, pagdating dito sa arat na to, ito spiritual na to, sneaky to, no? Yun na nakikita ko dito. Maaring may mga sikreto ako nakikita. Pagdating sa love, no? Maaring someone is have a secret, or ikaw may sikreto, or someone is may secret, or maybe nahandun yung sitwasyon na may tao na gusto niya ng peace and harmony sa'yo, or ikaw ito sa kanya. Vice versa tayo. Or handa yung situation na may sneaky person o may nagmamatsyag na tao na related si love. Ganyan. Baka may taong may secret love, or maybe kung this is the past person, maaaring nahanda siya sa situation na yon na
nag-i-sneaky sa sayo, nagmamatsyag sa sayo, ganyan. Maaring gusto kanya kausapin, and umaasa siya na magkakaroon ng pagkakasundo, pwedeng ganun. Or maybe this is you. Ay, scissor. Disappointment in some affair. Magkakaroon ka daw ng disappointment. Pwedeng sa karelasyon mo kasi nandito rin si love, or pwede sa mga goals mo sa nakikita ko dito, or pwede sa isang tao, no? Na magiging kaduda-duda, lalo na kung sa trabaho yan, di ba? Or pwedeng sarili mo. Or nandun ka sa point na may mga need to cut, maaring ganun. O may mga ikakat ka sa buhay mo, maaring ganun. May mga magtatapos kasi disappointment in some affair is cutting kasi yan eh. O kaya is, basta hindi siya maganda, disappointment. Pwede sa mga kasama mo sa trabaho, sa love affair mo, o sa kapatid mo, sa magulang mo, kung sino man yan. Someone is trying to come between you and the friend or something you want. Alam tuloy ako sa iyo. Kung sino man ito, maaring kasi andito rin si love. Diba? Andito rin sila, maaring handoon nga, baka may third party nga. Or may pumapagitna. Diba? O kaya, may, yan nga, may mag-i-interrupt. Yung sa iba, sa iba naman sa inyo, maaring kakaroon ka ng disappointment sa friend mo. Ganyan, maaring may tao na hindi naman siya kasali doon sa usapan, gustong sumali, may mga gano'n. Kung sino man siya sa buhay mo. Yan. Kasi andito rin sila, ibig sabihin, mga mahal sa buhay, isa rin yun, no? Kung sino man yan, trying to come between you and a friend or something you want. Kung sino man to. Baka sa kanya ka magkaka-disappointment, or kung nagkaroon man ng mga ganyan, maaari magkakaroon ng peace and harmony. Or handi yung sitwasyon na umaasa, may taong umaasa na magkaroon ng recovery for something or want ng peace and harmony or pagbabate. Or pagbabago, no? O handi yung sitwasyon na may tao na gusto, kasi handito si Bali, may tao na nag-iisip siya na magkaroon ng pagbabago in life. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa goal, pwedeng kung saang aspeto ng buhay mo yan. In some affair. Energy mo. Aries energy. Justice. Saan ka? Justice talaga. Dumadaan ba kayo sa low? Ano po yun, universe? Energy po niya, justice. Okay. Aces, oh. Thank you. Oh, tingnan mo, dalawa. Dalawa tao mo? Or someone is dalawang tao. Okay. Ang nakita ko dito, ang energy mo by the second half, andito ko sa sitwasyon mo na maghahanap ka ng isang clarity, na may mga bagay ka na you want clarity. May mga sitwasyon ka na hahanapan mo, parang you want to see the fact of situation. May mga sitwasyon kasi na nandun yung pag-iisip na you want to achieve, gusto mo ma-fulfill yun, nandun ka sa point. Yun ang nakikita ko dito. And also, yung energy mo rin is, may mga bagay ka na may isip na gusto mong aksyonan, or may mga bagay ka na may isip, o may gagawin ka na kung ano man yan, kung saang aspeto, na parang may mga gusto mong itama, gusto mong i-correct, gusto mo ng clarity, may mga about something, thinking about pursuing something, mga ganyan. Alam, sa iba naman siya, gusto kong kausapin to, gusto kong marinig yung sasabihin niya, gusto kong opinion niya, may mga ganang sitwasyon. Ang nakikita ko sa yung energy, o syempre, thinking about transformation, thinking about something, sa iba sa inyo is transformation and freedom with something in life, yun ang nakikita ko sa iyo na energy. Yung may mga bagay ka na may isip. Yan. Thinking to no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Uy, puro aces, oh. Aces. Ay, may mga kahilingan nga. Yon ang nakikita ko. Siguro sa iba sa inyo is energy.
energy, may magbibigay sa'yo ng suporta or bibigyan mo ng suporta or advice. Ikaw ang bibigay or siya ang magbibigay sa'yo. Vice versahan natin ha. Yun na nakita ko. Sa iba sa inyo, may mga tao kayo makakausap bago. Or a past person. Yan, may mga advisor. Anong parating sa kanya? May mga sitwasyon ka na ano ba yun? Titimbangin. Yan. Tama ba? Didesisyonan. Nandun ka sa point. Parating kay Aries. Paghahanap ng katotohanan. Or paghahanap ng decision making kasi siya din. Ay, ano ba to? Ate, binabalasa ko lang yan eh. Dumulas eh. Dumulas, ate. Parating po. Pwede ko malaman dyan. Okay. Oh, okay. Okay, ang parating sa'yo is okay. Parang sa'yo, Aries, meron daw na tao na ikaw ito or siya, vice versa tayo. Itong tao kasi na to, may tao na gusto mong kausapin or gusto kanyang kausapin. A person from the past. Oh, sorry, yung throat chakra ko. Yun na nakita ko. Maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao na kilala mo na. Pwedeng kaibigan mo dati, or pwedeng kasamaan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon, ganyan. Pwedeng anak, ganyan. Yan. Kasi may tao rin ako nakikita dito, maaaring nakasama mo na rin siya sa dati, pwedeng ganun. Magkakaroon ng collaboration, or pwedeng nahandin yung magkakaroon ka ng dealing, or gusto ka niyang kausapin, ganun, or nahandin yung sitwasyon na may mga partnership na parating sa iba sa inyo. Yon ang nakikita ko sa ito. Sa iba naman sa inyo is meron kang gagawin na isang sitwasyon o may gusto kang gawin na isang sitwasyon na ginawa mo na siya dati o nangyari na siya dati, parang gano'n na you want to focus dun sa bagay na yun. Yun ang nakikita ko sa iba. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa yung may trabaho ka from the past na ginawa mo na maaring gagawin mo siyang muli ngayon. Pwede gano'n. O kaya, meron kang connection sa past situation mo na ngayon is pagkakaroon ulit kayo ng connection muli ngayon. Pwede gano'n. Ako nakita. And makaka-receive ka daw ng text message or ikaw ang magte-text. Or parang messages kasi yung nakikita ko no? Sa isang tao na mas bata sa'yo. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng anak mo. Yan, may mga messages. Ako nakikita dito. Sa iba dito, ano to parang community. Yan, may mga community effort, nagkakaroon ng mga pagpaplano or your plan for something to communicate, to deal, to connect, pwedeng ganon, or handin yung situation na, or to partnership, handin yung situation din na parang someone, ikaw, or vice versa, want to share a goal. There's a goal na want nang magkakaroon ng pag-share sa iba. Yun. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang parating sa'yo. Nandun ka sa point na maaring magkakaroon ka rin na communication. Yan, magkakaroon kasi na communication sa taong malapit sa'yo. Ganyan. Parang you're in a point na parang meron ka sitwasyon na you still holding. Nandun ka sa point na yun. Yung iba sa inyo, may mga bagay na hindi mo pa kaya i-let go, you're still holding, ganyan. Hindi mo mabitaw-bitiwan, ganyan. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Ano dapat iwasan ni Aries? Dapat iwasan. May good news ka hindi. May mga bago ka daw gagawin this time.
Ang iba sa inyo kasi may mga ano daw kayo, may mga multitask, multiple priorities ka na gagawin, mga bagay daw na tatrabahuhin mo, baka busy yung iba, no? Sa nakikita ko dito, may mga new opportunity coming kasi sa iyo eh. May mga bago ka daw makikilala. Waiting for communication with someone na nagkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaunawaan in the past. No, maaaring ko nagkaroon ng mga conflict, nagkaroon ng hindi mga nag-disagreement, battle, parang itong ikaw or siya ito, parang yung tao na yun naghihintay siya to communicate or kausapin mo siya or ikaw or hinihintay mo siyang kausapin kanya or vice versa. May tao ako nakikitang ganun. Dito, someone's waiting. Ang gulo ng ano mo ang gulo ng baraha mo. May gulo akong nakikita dito or mahadun ka lang talaga sa sitwasyon na ang gulo ng isipan mo, no? May mga gumugulo sa'yo eh. May ang dami mong naiisip na gusto mong ayusin, gusto mong tapusin, gusto mong mabago. Nakakaramdam ka na rin ng pagod actually. Dapat iwasan. May ba dito magkakaroon kayo ng conflict o hindi pagkakaintindihan? Dapat iwasan. Okay, dapat iwasan. Siyempre, yung panghinaan ka ng loob. Palagi ko naman sinasabi yun. Papahinaan ka ng loob. Yung matakot ka sa mga bagay na plano in life. Iwasan mo din yung hindi ka makaroon ng paghihigpit sa mga bagay-bagay in any situation in life. Iwasan mo, syempre kung sa pera yan, yun ito save money, di ba? Iwasan mo rin yung is not to let go yung mga bagay na dapat na i-let go. Ganyan. Yung mga bagay na dapat na i-withdraw, alisin. Iwasan mo yung loneliness, yung feeling lost, or yung maparalyze ka, yung parang masanay ka sa isang sitwasyon mo in life na hindi naman na good para sa'yo. Ganyan. Huwag kang masanay sa mga bagay na alam mo sa sarili mo na it's not good. No? Umiwas ka doon. Iwasan mo yung pwede namang gawin na ngayon, bakit pa bukas, bakit pa sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, or after 2 years na lang. Maaaring gan. O kaya, yung kung ano yung mga yun. O iwasan mo rin magkaroon ka ng self-doubt, ganyan. Yung matakot ka sa mga pagbabago sa buhay mo, huwag kang matakot, iwasan mo yun kasi destined yun. Yung mas staying put ka in your situation, iwasan mo yun. Yung mahatak ka ng nakaraan, iwasan mo rin yun hanggat maaari, no? May mga bagay kasi na kailangan mong i-prepare, i-planong maigi, i-discover, or need to decide. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Yung iba sa inyo may mga parang may mga options in life na nagaganap. Anak, baba. Love. Tingnan natin ang love. Dito ka nga sa naman. Tingnan natin ang love mo. Love sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, aris. Pamilya. Love ni aris. Feeling independent, ha? Diba dito single? Kung single ka, kung ikaw ay single, is may makikilala ka na isang tao na stable sa buhay. Paano to? Dalawa to. Pero sa single kasi, may isang tao na bigla mong makikilala. Itong tao na to, bigla mo siyang makikilala. Tapos, parang ikaw yung ideal person niya. Or maybe this is you, ha? Ikaw, yun yung tao na yun, para masabi mo, ay, ito yung ideal person ko. Ay, ito yung gusto ko. Kaso, ang nakikita ko dito, medyo magkakaroon or may mga bagay na hindi mo magugustuhan pagdating sa tao na yun. Na parang andun yung point na, kasi may disappointment
about dun sa tao eh. Maaaring makakaramdam ka ng disappointment sa kanya or hindi yung sitwasyon na maaaring meron siyang ugali na ng dati mong karelasyon. Pwedeng ganun sa mga bago dyan. Yun ang parating sa'yo. Meron kang hindi magugustuhan sa kanya. Ay, Galileo. Sa iba dito, you feel pain. Okay, when it comes sa relationship, kung kayo sa kahiwalay. Kung kayo is nagkahiwalay, vice versa, no point in time, wala pang alam mo dito. Yes, there's a breakup. Alam mo why? Kasi isa dito sa inyo naglihim. Nagkaroon ng sikreto. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, disagreement, battle. Isa sa inyo nagkaroon ng awakening pagdating sa relasyon. Kaya mas pinili niya mag-let go. Ang nakikita ko dito, naging magulo yung relasyon na ito. No? And kasi nandun sa point na maaring iba sa inyo, there's a third party involved. Pero ang nakikita ko dito, isa sa inyo, yung nakikita ko dito, itong tao na to, is they always thinking about you, ang nakikita ko, or maybe ikaw ito sa kanya, vice versa, dahil kanya iniisip. Gusto niya mag-sorry or handun yung sitwasyon na gusto niya iparamdam yung feelings niya sa'yo sa nakita ko. They always thinking about you. Gusto niya ng union or gusto niya ng togetherness, harmony, or handun yung sitwasyon na gusto niya kanya kausapin, gusto niya magkaroon ng pagkakasundo or gusto niya ng bonding situation. Yun. Want to heal itong relationship na to at gusto niya makapag-ayos o may mga bagay na want na ayusin. Kasi itong tao na to want to commit pa rin. No, yung mga nagkahiwalay sa inyo. Or maybe this is you, Aries. Yun na nakikita ko dito. Gusto kanya kausapin and still want to commit. Parang iba dito. Ano to, no? Oo, kasi want to heal eh. Pero may pagbabalik ako nakikita dito sa relasyon na ito. Pero bakit ganun, universe? May iba pang tao dito. Sa iba dito, ano to? Nagkaroon pala ng someone, no? Dito sa relasyon. Pero gusto niya daw humingi ng sorry sa'yo or tawad or vice versa. Yun ang nakikita ko. No? And then, kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship nitong tao na to, Galileo. Medyo stressful yung relationship, no? Ang nakikita ko dito. Pero isa sa inyo is aware siya sa relasyon. Basta siguro may mga nagkaroon ng pag-aaway, painful, disappointment, mga intense in this relation, naganap na or magaganap pa lang sa iba, magkakaroon ng gulo o away, hindi pagkakaintindihan, pero magkakaroon ng pagkakasundo, pero magdadamdam ang isa, pero pipilitin ng isa na masabaan pa niya yung PC niya sa nakikita ko dito. Magkakaroon naman ng pagsasaayos kahit papaano. At the end, yun nga lang, kasi alam mo yung isa kasi in this relationship, they always sacrifice when it comes dito sa love na to. O di sana all, diba? Yun ang nakikita ko. They always sacrifice. Yun. Pero dito, may mga lihim o na hindi nagkakaroon ng emotional feelings dito sa relationship na ito. Yun. Nandun sa sitwasyon na no, isa sa inyo kasi nandun sa point na they feeling stuck, ang daming tumatakbo na questioning sa sarili niya, they feeling bored sometimes, nagkakaroon talaga siya ng dissatisfaction, parang they feel rejected din minsan, yun ang nakikita ko sa kanya. Isa sa inyo ganun. Hirap talaga ma-inlove, no? Tingnan natin ang iyong money. Lalo na kung may third party kayo, kasi may secret na lihim pa no? Meron kasing itinatago rin yung isa or maybe nahado yung sitwasyon na kung alam mo, at kung aware ka naman doon, di good luck. Tingnan natin, money. Wheel of Fortune. Uy! Yun.
The Wheel of Fortune and the World. Teka lang. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo, nasa sayo daw kasi yung decision na to para magkaroon ng pagbabago. Kasi nandito rin si Fool. No? Nandito yung sitwasyon na kung may mga plano ka na naiisip when it comes sa pagpapalago ng pera mo or may mga action situation or planning situation ka, this is a time to start. May mga bagay din na need to recover. Ang nakikita ko, ang hinihintay na lang sa'yo dito is your decision. Kasi why? May mga dumarating na opportunity bago sa buhay mo. Yun na nakita ko ha. Kasi yung mga opportunity na darating sa'yo, yun yung makapagpapabago ng kaperahan mo. Yan. Sa nakikita ko dito ha. Yun, may mga outgoing situation, may mga risk ako, maraming risk no? Kumbaga, hando ka naman sa challenger ka naman din talaga sa nakita ko dito. May mga darating na mga exciting creativity, exciting opportunity sa'yo sa nakikita ko dito. And then, ang sabi kasi is magkakaroon ng mga recovery situation. Siguro kung may business ka or may mga the past unfinished business kapag dating sa pera mo or any situation pagdating related ang money, magkakaroon daw doon ng recovery. Kumbaga magtatapos siya. No? Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon siya ng pagtatapos. Kasi, ayan, may mga recovery situation ako nakikita. May mga, sa iba may mga umpisahan kayo. Yan, may mga umpisa kayo, mga new project, new ideas, may mga, tulad sabi ko, di ba, opportunity na ikakapagpabago ng buhay mo. Dito. Yan, may mga parating. O may mga gagawin ka na this time. O may mga bagay ka na dapat mo aksyonan. Yan ang nakita ko sa iyo. Sa iba dito, project. Project creativity. Yan. Advice. Magbabago yung yung destiny mo sa pera. Magbabago siya. Magiging maganda siya kasi Wheel of Fortune to eh. Pero yung iba sa inyo, this is time to take it action. Hindi kasi lahat kayo kasi nagdadalawang nagdadalawang path. Yung iba sa inyo, kung may mga dapat kayong action na, ito na yung time. Kasi it's up to you to make it happen. Ang sinasabi rin dito, when it comes to your opportunity. Kung mag-action ka, totally, you will be success. Kaya sabi ko, this is the time to decide. Diba? Kung nagkakaroon ka ng option, i-clearly mo yon sa sarili mo kung ano yung uunahin mo doon. Ay. May taong nahahatak ng nakaraan dito. Hindi ko muna bibigay yung advice another message. May tao dito. May tao na gusto niya ng commitment sa'yo. O ikaw ito sa kanya. Nalulungkot siya. They feel frustrated. Hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Nahahatak siya ng nakaraan. Sobrang sad itong tao na to. Nagkakaroon siya ng self-imprisonment. Nalilito siya actually sa ngayon kung nagkakaroon o may third party man, nalilito siya sa feelings niya o nalilito siya kung sino ba yung i-commit niya sa sarili niya. Naaring ganun. No? Or may tao dito na they feel sad, abandoned, and reject sa nakikita ko dito. Meron din ako nakikita na nagtitingtong tao na to ng negativity. Parang, nandito siya sa point na nagkakaroon ng victim mentality. Ganyan. They feeling stuck, feeling trapped in a situation sa nakikita ko dito. Itong tao na to. Nag-iisa siya. Hindi ko alam pero ang lungkot niya sa nakikita ko dito. Yun. Hindi ko alam kung sino itong tao na to.
And then when it comes sa advice, pero alam mo kahit na gano'n siya, pilit niyang nagpapakatatag o nagpapakalakas, pero deep inside, sobra siyang nalulungkot o sobra siyang prostrate or yung trap siya dun sa sitwasyon na lungkot. Ganyan. Stuck. Sa advice naman, you need to be strong. Always do something na always may purpose. You need to commit yourself to release, to escape, or ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng lungkot o hindi magandang feelings. Always have a clear mind, focus. Kailangan sa'yo is mental strength. Siyempre, may mga bagay kasi na need to accept. Kasi, kung hindi, isa yung nakakapagpabigay sa atin ng stressful yung and disappointment in life, yung mga bagay na hindi natin kayang i-accept, na hanggang ngayon is bit natin yon. Yun, isa yun sa nakapagbigay. Siguro may mga time, may mga point ng buhay mo na kailangan mong magkaroon ng acceptance. Yun, na nangyayari yun kasi there's a purpose, di ba? And then also is taking control. Ganyan. Makinig ka rin daw sa mga payo ng ibang tao, ganyan, sa mga suggestion ng ibang tao. And value yourself. Value the people who value you, ang sinasabi rin dito. And maniwala ka lang sa taas. Yun ang sabi dito sa inyo. Yun. Arigatou namaste, God bless.